isang araw, tunghayan ang kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Emma N. Malapo ng Paaralang Elementarya ng San Miguel. Ang Munting Tanglaw. Miguel! Bumalik ka rito! Malayo-layo na rin ang natakbo ko nang marinig ko ang sigaw ni nanay mula sa aming bahay. Tumakas na naman kasi ako. Paano ba naman? Napakarami niyang utos. Maghugas ng pinggan, magwalis ng bakuran, paliguan si Bunso at kung ano-ano pa. Sabado naman ngayon, walang pasok. Mas masaya ang maglaro at magliwaliw. Nagsimula akong maglakad patungo sa bahay ng aking matalik na kaibigan. Sa daan ay nakasalubong ko ang kanyang tatay na may dalang mahabang kawayan. Mang Dante, si Daniel po, tanong ko sa kanya. Nasa bahay at tinutulungan ang kanyang nanay sa paglalaba, iho, sagot nito. Pagkatapos ay gagawa kami ng paglalagyan ng sulo para sa parada ng tanglaw. Tumuloy ka na lamang at sabihin ang iyong sadya. Dagdag pa nito. Sige po, sagot ko. Tumuloy ako sa kanilang bakuran at nakita ko na nagsisimula na si Daniel at ang kanyang nanay na magsampay. Daniel, laro tayo! Ay ako sa kanya. Hindi ngayon, Miguel. Marami kaming gagawin. Kailangan kong tulungan ang nanay at tatay ko sa mga gawaing bahay. Ngayon lang kasi tayo walang pasok. Paliwanag ni Daniel. Kahit mabilis lang, sige na. Pakiusap ko sa kanya. Hindi talaga maaari, Miguel. Pasensya ka na. Sa susunod na lamang na Sabado. Dagdag pa ni Daniel. Malungkot kong nilisan ang aking kaibigan. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa pagbabakasakali na may makasalubong ako na kakilala o kaklase na maaari kong yayain na maglaro. Ngunit ni isa ay wala akong nakita. Kumakalam na ang aking sigura. Saan kaya ako pwede makakuha ng pagkain? Umalis ako ng bahay nang hindi pa nag-aalmusal. Masarap sana ang nilutong pagkain ni nanay. Sana pala kumain muna ako. Halos kalahating oras na akong naglalakad nang mapansin ko na napunta na pala ako sa kumpol ng mga kawayan sa kagubatan. Hala! Tumidilim na pala. Mahihirapan na ako na makauwi sa amin. Tiyak na hinahanap na ako ni nanay. Nagpalinga-linga ako pero hindi ko na talaga makita ang daan. Medyo madilim na kasi sa gawing iyon ng gubat. Sa di kalayuan, nakaaninag ako ng gabutin na liwanag. Teka, ano kaya iyon? Tanong ko sa aking sarili habang dahan-dahang naglakad patungo sa pinagmumulan nito. Kuya, ate, nasaan na po kayo? Narinig kong sambit ng isang munting tinig. Isang bituin! Madalas akong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga bituin na bumababa sa langit upang magbigay tanglaw sa mga taga-nayon sa pista ng tanglaw. Pero ito ang unang beses na makakita ako ng isa. Ayos ka lang ba? Ako nga pala si Miguel. Paano ka napunta rito? Napatitig naman ito bago sumagot. Ako naman si Ella. Nawawala ako. Napahiwalay kasi ako sa mga kapatid ko habang kami ay pababa sa nayon. Sagot nito. Kapag nahiwalay ako sa aking mga kasama ng matagal ay unti-unting mawawala ang aking liwanag. Maaari mo ba akong tulungang mahanap sila? Nako, paano yan? Nawawala rin ako. Malungkot kong wika at naupo sa tabi niya. Ngunit huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Halika, sumama ka sa akin. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng daan palabas sa kumpol ng kawayan. Gamit ang munting ilaw na nagmumula kay Ella, unti-unti kong naaninag ang daan. Meow! 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 Nagkatinginan kami ni Ella sa aming narinig. Ano kaya iyon? Tanong ni Ella. Nanggagaling ang ingay sa itaas.
Mula sa aming pwesto ay nakita namin ang isang kuting na hindi makababa sa puno ng mangga dahil sa dilim. Ako na ang bahala, Miguel. Unti-unting umangat si Ella patungo sa kuting upang ilawan ito at ako naman ay dahan-dahang umakyat at inabot ang kuting. Bit-bit ito ay nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makalabas kami sa kalsada. Napansin ko rin na dadagdagan ang liwanag ni Ella. Nakarating kami ng bayan. Sa plaza ay may nakita kami na isang matanda na namumulot ng kanyang pinamili sa daan. Napigtas kasi ang dala niyang supot. "Lola, ako na po," sambit ko sa matanda at isa-isa kong pinulot ang mga prutas, isda at gulay sa sahig. "Iho, maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang aking pitaka? Nahulog ko siguro sa pagmamadali kong pulutin ang mga pinamili ko. Malabo na kasi ang aking mga mata." Pakiusap nito sa akin. "Opo, Lola," sagot ko. Muling inilawan ng munting liwanag ni Ella ang sahig kung saan maaaring nawala ni Lola ang kanyang pitaka. "Hanap dito, hanap doon." "Nakita ko na po," bulalas ko. "Naku iho, maraming salamat sa iyo." Natutuwa nitong wika. Lubos ang kasiyahan na naramdaman namin ni Ella sa tuwang ipinakita ng matanda. Muli, nadagdagan ang ilaw ni Ella. "Mauuna na po kami, Lola," paalam namin sa kanya. "Sige iho, mag-iingat kayo," bilin ng matanda. Sa pagpapatuloy ng aming paghahanap sa mga kasamang bituin ni Ella, ay napunta kami sa kumpulan ng mga tao sa parke. May kanya-kanya silang dalang sulo at pailaw na yari sa iba't ibang materyales na hinahawakan ng isang kawayan. Nagsisimula na yata ang parada ng tanglaw, Ella. Maaaring narito na rin sa di kalayuan ang iyong mga kapatid at kasamahan. Magkikita na rin kayo sa wakas at makababalik ka na sa langit. Sapat na ang iyong ilaw upang matunton ka nila. Nasasabi kong wika. "Oo nga, Miguel, sana nga ay magkita na kami." Natutuwa nitong sambit. At nagsimula na nga ang parada. Miguel! 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 Isang pamilyar na tinig ang aking narinig. "Si Daniel!" Patakbo akong lumapit sa kanya at sa kanyang tatay. Inabutan ako ng kanyang tatay ng isang kawayan na paglalagyan ng pailaw. "Sa iyo na ito, Miguel. Diyan mo ilagay ang dala mong pailaw," ang sabi nito. Namumukod tangi ang liwanag na nagmumula sa aking tanglaw na nagmumula sa liwanag ni Ella. Sa kadiliman ng gabi ay unti-unting lumabas ang napakaraming bituin. Hudyat na nakita na nila si Ella. Maraming salamat, Miguel, sa pagtulong mo sa akin na muling makita ang aking mga kapatid at kasamahan. Nawa ay masigit ka pang makatulong sa iba at sa iyong pamilya. Paalam! "Makakauwi na rin ako, Ella. Paalam!" Natutuwa kong wika. Unti-unti na ngang umangat si Ella pabalik sa langit kasama ng kanyang mga kapatid na bituin. "Hanggang sa muli, kaibigan," wika ko at isang beses pa na kumaway sa langit bago ako tumakbo papalapit sa aking pamilya. Maaari nyo nang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang dahilan kung bakit tumakas si Miguel mula sa kanilang bahay? Ano ang naging papel ni Ella sa pagtulong kay Miguel na makabalik sa tamang landas at paano ito sumasalamin sa tema ng tulungan sa kwento? Ano ang kahalagahan ng pagtulong ni Miguel kay Ella? Paano ito nakaapekto sa liwanag ni Ella? Paano ipinakita ni Miguel ang pagiging bukas palad sa mga karakter na kanyang nakasalamuha, tulad ng muling at ng matandang babae?
Panghuli, sa anong paraan natutuhan ni Miguel ang kahalagahan ng pagtulong sa pamilya at sa iba at paano ito nagbago sa kanyang pag-uugali sa dulo ng kwento. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!